Congressman Manuel. Ako muna, Mr. Chair. Congressman Ardeen pala. Sige, go ahead. Hindi, patapusin lang ako kasi ano. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yung probe ko, Mr. Chair, sa matter po ito ng many forms of fake news and disinformation. So, yung isa po dito na inaalala namin sa makabayan ay yung usapin ng red tagging, Mr. Chair. So, Mr. Chair, yung red tagging kasi is the act of labeling individuals or organizations as subversives or terrorists, regardless of their actual political beliefs and affiliations. It is a type of harassment that has pernicious effects on its targets. Targeted po siya eh. So even the Supreme Court, through a 39-page decision penned by Associate Justice Rodil Zalameda, defines red tagging, vilification, labeling, and guilt by association as acts that threaten a person's constitutional right to life, liberty, and security, in which may justify the issuance of a writ of amparo. Ngayon, ibig sabihin po, it is really a form of disinformation and human rights violations na kailangan nating pag-usapan at solusyonan and to be taken seriously, Mr. Chair. So, Mr. Chair, yung tanong ko po sa NBI and PNP, no? Doon ba? DICT. Well, yeah, I can deal with that. Siguro sa DICT, yung tanong ko po, Mr. Chair, we would like to know kung anong mechanisms meron ang department to combat red tagging in general and promote healthy information ecosystems and cyber safety online. So yung DICT kasi merong Cybersecurity Bureau. Sila yung nakatask sa National Cybersecurity Plan. So ang tanong ko, paano sa operations ng Bureau o sa implementation ng cybersecurity plan, ina-address yung usapin ng red tagging, Mr. Chair? Mr. Chair, Yes, if I sir. may. Go ahead. Mr. Chair, the Cyber Bureau is the proactive component of the ICT. The one that monitors po yung sa social media, cyber threat, and what have you. Yung sa naman, CICC po. Yun yung Cybercrime Investigation Coordinating Council. So, doon po sa CICC. Yung CICC rin, Mr. Chair, yung nagkaroon ng Threat Monitoring Center during election. So, we monitor all the fake news that results in harm. So, as a representative from Google mentioned, there are strict guidelines during the COMELEC period, during the election period. On the red tagging, Congresswoman, right now, we don't have a strict monitoring on that one. If we're given guidelines and monitoring, we will include din po in the Threat Monitoring Center. And if it's mandated by Congress to act on it, we will act on it immediately po. So wala po kayo na kahit ano? For now po, wala pa po. So paano nyo, kasi syempre nakikita nyo yan sa fake news, di ba? Madaming pumapasok na fake news sa inyo. And pagka nakaka-encounter kayo ng red tagging, you just... Mr. Chair, the fake news that we monitor relates to priority namin yung illegal gambling, financial scams. Kasi clear yung mga yung mga guidelines on what we take down. But we don't have any guidelines yet on red tagging. So it's hard for us to monitor all the news except for ones where it gets flagged o ito may violation. Then we coordinate with the platform immediately po. Paano po yung mga ICT facilitated violence against women? Kasi we had a dialogue before sa NBI. Oo, I think. Gabriela po ay nakipag-dialogo sa NBI. Pero mamaya ko na sila tatanungin. Mas siguro sa inyo, halimbawa yung mga ICT facilitated violence against women and children. Kasi meron pong mga disinformation sa hanay ng kababaihan, LGBTQA, tapos ang talamak talaga dito, yung pagpapalaganap ng mga deepfakes,
Yun po yung concern namin nung ano. Actually, deepfakes, tapos meron pang couple niyan with red tagging also Kaya paano ito kino-combat o paano ito ginagawa ng paraan ng ng DICT? So, Mr. Chair, pag OSAIC, violence against women and children, may clear guidance po. And once we see it, But OSAIC is for children. For women. Yun po yung tanong ko. Kasi dyan din nahirapan ng Yung deepfakes po kasi, it is often used for illegal distribution of fake sex videos, sextortion. Yes. Yan po yung itsura niyan. yes, ma'am. Kasama po yon sa minomonitor namin. And, Mr. Chair, we have that and we have the tool to monitor. Clear po yung guidance Okay. doon. You're saying nagmo-monitor kayo. Meron po kayong data ngayon? Kasi actually, ito po yung yung dissemination ng mga fake videos of civilians, activists, lawmakers, katulad namin. Meron pong mga ganyan, yung pinapalitan yung mga short video clips, pinapalitan yung ulo, ginagawa nilang mukha namin or whatever, parang ganyan. Mr. Chair, I would like to ask ASEC Aboy, who currently runs the ICC, Okay, ASEC. because he has more information and he can explain better. With your permission, Mr. Chair. Go ahead, ASEC Paraiso. Thank you, Mr. Chair. Ma'am, based on law, Mr. Chair, based on the law, CICC has the infrastructure that would monitor OSAIC assignment. I think part of the concerns of the good congresswoman would be the monitoring of fake news that would be related to the violation of the rights of women. So we have the tools to monitor. We have the tools to detect and analyze deepfakes when it comes to these violations of certain women's rights. But the data we provide under the auspices of the OSAIC-CSIM law was passed on to the DOJ, Your Honors. So, pero meron kayong report, 'di ba? Meron kasi yung monitor sa inyo papasok, 'di ba? Before tayo mag-usap ng ano ang meron ang DOJ, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. The reports for our compliance with our obligations under the OSAIC-CSIM is passed on to the DOJ. Yes, Your thank you, Chair. Mr. Chair. Kasi hinahanap ko, Mr. Chair, yung mga fake and edited videos, halimbawa, ng mga activists engaging daw in armed battles or encounters, tapos, para lang ma-feed yung red tagging narrative, dumadami ito may mga proliferation ng mga ganitong disinformation. Gusto ko makita kung pumapasok yun sa inyo at paano yun fina-flag, di ba? Mr. Chair, to be honest, our proactive search does not, and I'd like to be honest so we can address the challenge, Mr. Chair, is not included in our threat monitoring center. But now the CICC now is strengthening its reporting mechanism, and we would be more than willing to accept these reports, these videos to be analyzed and to be certified as fake news, and then we would be transparent to whoever requested and to our oversight bodies about our reports with regards to these videos, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Siguro yung kailangan ko na lang, Mr. Chair, yung information kung meron sila ng ganon as of now ayon sa monitoring nila. Kung wala, di sabihin natin wala. Pero kung meron, maaari bang humingi kami ng mga kopya ng namomonitor ninyong ganon, Mr. Chair? Mr. Chair, again, with regards to proactive monitoring, we don't have, but there are reports that came in and we acted upon, and we would be more than happy to provide this committee, this TRI committee, with the reports that we have gotten from individuals that we have acted upon, Mr. Yes, Chair. thank you, Mr. Chair. Thank you, ma'am. Pa-include na rin po yung sa mga OSAI cases kasi yan yung may spike nung nakaraan. So gusto naming makita yung mga data nung mga yan. We will comply, Mr. Chair. Thank you very Thank you. much, Mr. Chair. Yun lang muna. No. Thank you so much, Congresswoman Arlene. Congressman Manuel, you are now recognized. Salamat, Mr. Chair. May ilang mga tanong lang din ako kay Sec Aguda bago po siya umalis. And I'd like to go back
dun sa nabanggit na magiging sort of coordination between government and platforms, in particular yung Meta na mention kanina. Kasi yung if ever magkakaroon ng pagbabago dun sa ano yung paraan ng pag-deal with posts or accounts spreading what can be considered as disinformation or fake news, magkakaroon po siya ng effect dun sa flow of content and ideas in social media. And syempre, malaking usapin ito sa bahagi ng mga kabataan, lalo na't the youth of today spend a lot of time on social media. Parang we live in the physical world, but at the same time, we also live in our online world. From time to time, nag-check na ating mga online accounts. So with that, Mr. Chair, I'd like to review yung nabanggit kanina. Halimbawa, government flags a certain post. Tapos, in particular yung Meta, nabanggit po, it can demote, no? A certain post. I'd like to clarify kung yung ide-demote po ba ay yung post lang o yung account mismo na nag-post ng what can be considered as disinformation. Mr. Chair, one that will be demoted is the content. So yung post lang. Okay. Next, Mr. Chair, by demoting a certain post, ang ibig sabihin po ba nun ay ililimit lang ng Meta sa kanyang algorithm yung pag-spread ng ganong certain post or iti-take down talaga muna siya habang nire-review ng Meta? Mr. Chair, i-restrict muna dun sa feeds until may final disposition si Meta. If let's say Meta says hindi siya fake news, then babalik siya sa feed. Pagka talagang violation of their community standards, they'll take down the content. So by restricting, Mr. Chair, ang mangyari talaga ay hindi magiging visible sa news feeds ang post na iyon. So it's also a form of taking down yung post na iyon, to be more direct. So with that, Mr. Chair, edi tingin ko based doon ay kailangan mas magkaroon talaga ng maayos na mga guidelines na susundin ng mga platforms na ito. Kasi nga for the longest time ay nung hindi talaga nare-regulate ang mga platforms, lalo yung mga big tech companies na merong mga social media platforms, tingin ko po so far hindi kasi sila nagiging reliable partners sa pag-promote ng maayos na democratic discourse sa ating bansa. Supposedly, kung may demokrasya po kasi tayo, bagamat may pagkakaiba-iba na mga opinion, pero lahat dapat grounded tayo sa facts. Pero ang nangyayari ngayon sa social media, actually mas nakaka-benefit sa kanila if there are many versions of the truth, no? Na walang iisang truth. Kasi for them, kapag lalo nag-aaway-away yung mga tao, mas nagagamit yung social media, more profits yun para sa kanila, to be candid, no? Sa kung paano ngayon mag-isip yung mga nasa top posts sa mga social media companies. Tapos kung meron man silang ise-censor, yung mabilis sila proactive na mag-censor, yun ay sa mga posts ng mga accounts that are actually progressive. Tapos ang gagamitin lang ay dahil extremist, no? Naaabuso din yung ganong concept para lang mag-tag, mag-brand. At yun pa yung nasa-censor, yung mga maliliit na boses na meron sanang mga alternative views. So yun lang gusto kong i-clarify kay Sec Aguda. And I have other questions sa iba pa nating mga resource persons, pero i-reserve ko na lang mamaya. Thank you, Mr. Chair. Yeah, okay. Thank you so much, Congresswoman. Yes, Franz Castro, please. Thank you, Mr. Chair, dahil aalis na yung dalawa nating secretary. Tama ba? Kayo pong dalawa yung aalis? Ikaw lang. Okay. Sige. Dito sa pinag-uusapan natin, Mr. Chair, yung halimbawa po yung sa algorithm, binanggit kanina ni Sec, no, yung sa algorithm. So, nakikita natin yung mga media platform po, ang pinagbabatayan nila ng mga malalaking posts or whatever, o yung kumikita ng mga content, ay yung doon sa algorithm. Tama po ba? So, ang ibig mong sabihin nito, dapat ang control ay yung doon sa platform na gumagawa ng algorithm. Kasi katulad nito, Mr. Chair, halimbawa sa mga commercial lang, di ba?
pag once na nakapumindot ka ng, maliba, tumitingin ka ng certain products, pag tumingin ka ng certain products, makikita mo, Mr. Chair, sabay-sabay na yon, no? Sunod-sunod na. Yung iba't ibang mga ads, mga commercial entity na makikita mo. Kaya walang control. Ibig sabihin, kung ayaw kong makita yung mga ganong products, nakakasawa na eh. Pumindot na ako ng isang products, tapos sunod-sunod na. Kasi because of the work ng algorithm. So, paano po kaya yun, Sec Aguda, natin magagawan ng ibig sabihin sa platform pa rin natin siya i-regulate. Sec. Mr. Chair, kaya we're very dependent on the platform because they apply the best in class in data science and AI. Hindi po namin mafi-figure out paano mag-work yung platform nila eh. Pero nakikita namin yung epekto. Oo. So tulad niyan, nag-click po kayo, tapos ang katutak na sales ang ibibigay sa inyo ng mga produkto, kaya po nilang i-moderate yon. Pati po yung kaya nilang i-moderate. In the same manner, kaya nilang i-analyze kung saan nanggagaling yung mga fake news. Kaya nilang i-pinpoint anong mga pages ang madalas may content. Meron po si Meta, tawag nila strike rule. Hindi ko lang alam kung ilang strike. Pagka yung page, maraming false content, sabi nila tinatanggal nila. Pero hindi po nila nababanggit sa amin ilang strike ba dapat. 1 strike ba, 2 or 3. So yung algorithm, hindi po namin nakikita eh. Sa platform po yon. Kaya platform po dapat ang mag-adjust ng algorithm nila. Thank you, Mr. Chair. Sige, yung algorithm po, no, so sila yung dapat na kontrolin and at the same time, meron tayong batas po, no, para makita natin na ma-regulate at ma-control. Tama po. Another example po, no, na very detrimental ito sa mga bata. Halimbawa, yung nakakita sila halimbawa ng mga news or nakakita sila ng mga articles about yung mga suicide. So, ang nangyayari dyan, dadami na yung mga makikita ng bata habang nagbabrowse siya doon sa platform, parami na ng parami. So, nakaka-apekto yon doon sa mental health ng mga bata. So, yun din, yung example na yon. So, dapat, platform din yung gumawa nun. Kasi, hindi natin alam, maraming mga bata dyan na nagkakaroon ng epekto talaga sa kanila. Yung mga paulit-ulit na nakikita nila, kahit wala namang silang choice o wala naman silang option na hindi nila makita. Kasi sa algorithm nga lumalabas yon. So, kailangan merong gawin tayo doon, Mr. Chair. Kahit na wala pa tayong batas, dahil alam na ninyo yung cause, 'di ba, ng magiging problema later on sa mga bata, sa mga consumers, dapat may makaisip po tayo ng kung ang executive ba makakaisip ng parang regulation sa mga platform natin. Kasi pag umasa tayo dun sa batas na makikreate nitong TRICOM na to, medyo matagal pa yan. Pero yung problema na natin ay urgent at nandiyan na. So pwede ba to the initiative na ng DICT, ng ibang agency natin, ay makagawa na po tayo ng ganong regulation and control, Mr. Chair. Mr. Chair, in part po kami dun sa CICC, nag-propose na kami ng indirect regulation of the platform using current laws. Unfortunately lang po, yung current laws talaga hindi swak eh. So ano po yung ginagamit namin? Yung anti-cybercrime, data privacy. Hindi po kami makagalaw masyado dahil iba-ibang batas yung ginagamit namin eh. And aside from that, yung technical capability po talaga namin to look at their algorithm, medyo malayong-malayo eh. Hindi po namin kayang basahin. And paminsan-minsan po kasi nagbabago rin sila eh. So minsan iba yung algorithm ngayon, minsan iba next month. So wala po kaming kakayahan to figure out how they groom their algorithm. Unfortunately, at this point, yan po yung sitwasyon namin. With the kind indulgence of Congresswoman Franz, pwede magtanong lang ng?
Mr. Chair, Honorable Castro, are you amenable? ah, para matuloy-tuloy ko lang po yung thought nung aking, yung Okay. aking mga questions. Related kasi doon, sinasabi ng Secretary, Mr. Chair, na parang kulang ang batas, kailangan i-amend, at iba-iba yung mga ginagamit natin. So tanong ko lang sa Google, Mr. Chair, may pwede ba tayong magawa doon sa binabanggit ko na sitwasyon? Remember, bata po ang involved dito. O kaya mga consumers na baka maloka doon sa dami ng mga pumapasok sa kaniyang platform na hindi naman niya gusto o hindi naman niya hinihingi. Pero patuloy na pumapasok. Kaya yun ang gusto nating ma-control at ma-regulate. At sinasabi ng ating ahensya, hindi pwede. So pwede sa inyo, sa Google. Mr. Chair, yung dalawang punto nyo lang po. Yung number one pong punto nyo yung sa mga advertisements po. Meron pong My Ad Center ang Google kung saan pwede nyo pong i-specify ano po yung mga interest ninyo para po pwede nyo tanggalin yung mga ayaw nyo makitang advertisement at pwede nyo sabihin na mahilig ka po sa, let's say, sports. So yun po yung lalabas. Pagdating po dun sa concern on suicide, ito po yung napaka-importanting bagay para sa Google. So for example po, pag nag-search ka po sa Google search ng suicide, ang unang-una pong lalabas sa inyo is help is available. Speak with someone today. Tapos yung hotline po ng National Center for Mental Health. So malaking importante po to sa Google at kung ano po yung, without regulation, kung ano po yung pwedeng gawin ni Google upang mapampigilan yung pandemyang ito, ay ginagawa po ni Google. Pero Mr. Chair, remember, ang involved dito ay bata. So medyo mahihirapan sila sa ganyan na merong pa kayong step na pagagawa sa kanila. Wala ba yung automatic na hindi papasok yung mga, kasi algorithm nga hindi papasok yung ayaw naman nila o hindi naman nila hinihingi o hinihingi nila. Di ba? Kasi parang medyo complicated pa to sa isang bata na, yun nga, yung sinasabi ko, pumindot sila ng isa, sunod-sunod na yung dumarating na, dahil nga sa algorithm. So kayo ang may control nun, Mr. Chair. So, yun nga yung sinasabi ko, tinatanong ko, paano yung gagawin natin doon? So, Mr. Chair, para po malinaw po, kung algorithm po yung concern, Mr. Chair, hindi po magre-recommend si YouTube ng videos. Alam po ni Google, ni YouTube, na hindi po dapat nire-recommend yung mga videos na makakasama sa bata, especially po, for example, on the topic of suicide. So, yung mga engineers po ni Google, makakaasa po kayo na tinututukan po yan at hindi pinapayagan na mag-recommend ng ganong klaseng video po. Thank you, Mr. Chair. Kay Secretary Cruz po, Mr. Chair. Siyempre, doon sa regulation, pinag-usapan natin yung regulation and control ng mga platforms. Pero kami, ang concern talaga natin, siyempre, primordial yung free speech. Tama po ba, Mr. Secretary? Tama po. At siyempre, kung meron man tayong i-regulate, ang bagsak dapat nito ay yung mga platform, social media platform. Opo. Yung Yes, yung mga ginagamit ng ating mga citizen. Kaya dapat din i-balance yung free speech doon sa unprotected speech naman. No? So, paano ba yan magagawa? Katulad yung mga unprotected, like yung mga slanderous statements, dapat din diligtas ang state agents kasi sila rin mismo pinanggagalingan ng fake news Kalwa katulad ng NTF-ELCAC, sa kanila rin mismo nanggagaling yung mga fake news, yung mga ginagawa nilang mga platform. So paano yon makokontrol ng ating ahensya, Mr. Chair? siguro ma'am talaga ang kulang talaga dito is yung ating batas na nagsasabi kung ano yung unang-una yung definition ng fake news. Actually pinag-uusapan yung definitions ng fake news dito sa ang sinasabi ang fake news is fake information or disinformation. Ngayon, sa batas natin, wala pa siyang definition. Ang nilalabanan po natin dito is yung fake news, yung pagkalat ng kasinungalingan.
yun po ang kailangan natin ma-regulate, matigil. Yes, paano po kung ahensya ng gobyerno mismo yun nagpapakalat ng fake news? Eh di kung Kasama din siya kasama doon. rin po. Okay. Kasama. Basta Hindi lahat lang yung platform. Hindi lang. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng maling sinasabi, dapat sila mismo, malinis kaagad nila yon. Sila mismo magtanggal ng mga fake news sa sarili nilang social media platforms. Yun po kasi ang nakapagtataka. Sa ibang bansa, ganun ang nangyayari. Pumapayag sila na magpa-regulate sa gobyerno. Dito po sa atin, with the lack of legislation, parang nasa mercy tayo o makikiusap ka sa mga platforms. Hindi dapat medyo gawin natin kahit papano. Kapag sinabihan na natin to, certified naman na nasa Kaya gobyerno. yung nire-recommend nyo yung third party or pwede naman within the government din. Pwede Kaya din po, lang, Truth oo. Commission or a body that will Okay. say, that will determine na fake news po Para to. sa lahat na yan, mga platform or manggaling man yung source mismo doon sa government agency, maano nila yon, Pwede po. mare-regulate nila. Okay. But that maybe, ang mag-start po yun, yung complain. Siguro may mag-complain, this is fake news, dapat may commission tayo na magsasabing, oh, fake news nga to. Pwede ho kaming, sa PCO, pwede namin gawin yon para kami fact-checker na nasa loob din ng gobyerno. Okay. Or kahit na may yung commission na yon, if you want to include the private sector, pwede rin sumali doon. Oh, yung independent na ano. Independent na fact-checker. fact-checker. Okay. oo. Mr. Chair, just one question kay Sec Ruiz. Congresswoman Franz Castro, are you done? So, ano yan? Interjection lang, Mr. Chair. Kay Secretary Ruiz. Sige. Thank you, Just- Mr. Chair. Oo. So, tama po ba yung narinig natin na para sa PCO ngayon ay kailangan magkaroon ng proactive measures for fact-checking at dapat mismo sa hanay ng pamahalaan ay hindi isinasatambi yung trabaho ng pagpa-fact-check? Po yan. Sa PCO po, meron kaming mapanuri at saka nakikipag-ugnayan din kami sa iba't ibang organisasyon para nga makita natin kaagad yung mga peking impormasyon na lumalabas. Pero ang problema nga nun, kahit nakita po na natin, pag binigay namin sa CICC, sabihin namin, either kami ang magbibigay ng reklamo sa kanila or CICC. Pero most of the time, ginagawa namin, dahil sila naman, ang DICT naman ang nagko-coordinate parati sa mga platforms. Or meron din kaming hanay sa PCO, yung digital services, digital media services na nakikipag-ugnayan din po sa mga platform. Pero kadalasan nga po, sila po yung nagsiset ng community standards nila. Dapat sila bale ang nagdidictate kung ibababa nila o hindi. Paminsan, matagal yung ganoong proseso. Thank you, Mr. Chair. Gusto ko lang maput on record yun dahil dapat kilalanin natin na lahat tayo, lalo syempre yung mga nasa kapangyarihan ay dapat proactive din na nagpa-fact check. Kasi po, I just recalled na noong 2022 during our budget deliberation sa committee level, sa Committee on Appropriations, dati yung PCO kasi as an agency, ang minention ay hindi daw niya trabaho yung pagpa-fact check. And of course, nadismaya tayo doon kasi syempre kung kinikilala natin na problema ang disinformation, dapat talaga hindi tayo reactive lang sa ganitong aspeto. And ngayon na meron tayong bagong secretary naman at ito yung ating narinig, then ang hinahanap ng mga kababayan natin would be consistency dun sa pag-apply natin ng anumang mabubuong tight standards or guidelines pagdating sa pagsugpo natin sa disinformation. Yan lang, Mr. Chair. Okay, thank you so much. Just want to remind everybody that hanggang 3:30